Hi guys, meron na naman akong ayusin na amplifier. Concert ang kanyang brand. Yan po. Model niya EV-502A. Sidong Primatech. Don't forget, please subscribe, like and share, bell below. Click the notification. Welcome back guys sa aking channel. Ngayon guys, na meron naman tayong ayusin na amplifier. Concert 502A. Ayan po. Ang kanyang model. Ayan, nabuksan ko na guys. Ayan, ang kanyang sa loob, medyo malikabok na siya. Ayan po yung mga parts niya. Yung fuse niya, pumutok pala yung fuse niya. Yung isa pumutok, yung isa hindi naputol yung jumper, malaking jumper niya guys. Kasi dapat kasi yung mga mag-jumper tayo ng fuse, tamang-tama lang ang size ng wire na ating i-jumper para kung mayroong problema, maputol siya agad, hindi lumala yung kanyang problema. So yan po guys, ang kanyang transformer. Laki naman yung transformer niya kasi original ito na Concert 502A. Yan po guys, yung kanyang output transistor. Ay, kinakalawang na. Siguro ito sira yung mga output niya, pumutok kasi yung fuse niya. Kung meron kayong ganito sa inyo guys, ganitong model na amplifier, sundan niyo lang itong video ko para makuha niyo paano ito ayusin or kaya i-upgrade. Kasi pagkatapos ko nitong i-ayusin, i-upgrade ko ito guys. Gawin ko itong ang kanyang driver circuit na modified na sa 77 na circuit. Ayan po guys. Saka itong transformer niya, akin itong dagdagan ng winding. Gawin ko itong 50 volts, 050 volts. Kasi yun ang gusto ng mayari. I-check yung kanyang mga transistor output. Yan, tatlo. So yan guys, natapos natin na-check yung kanyang transistor output. Tatlong transistor output na shorted dito sa niya, yung sa right channel. So yung sa left, okay naman siya. So ngayon guys, ating i-check lahat ng mga output kasi maganda ito pag ating tatanggalin sa kanyang board. Ma-check natin ng maayos kung wala pa bang ibang sira. Itong tatlo na shorted na ito, itong 5 lang, i-check natin kung baka mga leakage guys. So ayan guys, ating tatanggalin itong kanyang amplifier PCB.
Guys, kung bago ka pa lang sa aking channel na nanonood ng aking video, please subscribe, like and share, and huwag mong kaligtaan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ipapalabas ko. Salamat po. Guys, nakita ko parang sobrang kinalawang na mga pins ng maliliit na mga transistor at ibang resistor din. Palitan muna natin yung mga defective na pisa, saka natin i-check checking voltage ang kanyang biasing. I-share ko lang sa inyo, lalo na sa mga newbie tech natin, ang kunting dagdag kalaman. I hope na makatulong rin ako sa inyo. A few moments later. Shout out pala sa aking kaibigan technician dyan sa Bulacan, na si ERS Tech. Magandang araw sa iyo, bro. At sa aking kumpare na isa ring technician, si paring Master G. Magandang araw po sa iyo, pre. Guys, ito na yun guys. Yung mga sira na transistor, yung mga kinalawang na yung mga pins nila, ayun, kinalawang na. Isang konting na lang galaw na siya naputol kasi sa sobrang kalawang. Ito yung resistor 5 watts, yung resistor output na 4 na short, ay isang leakage at saka tatlong totally shorted. Yung ayan po guys, yung fuse niya na i-recycle ko lang, nilagyan ko lang ng wire sa loob. Yung sa number 22 na flat cord, 2 piraso lang. Pati yung niya guys, dito sa likod, yung fuse niya sa primary, kasi pumutok siya siguro sa laki ng jumper, so pumutok siya. So ito nilagyan ko ng wire sa loob. Ayan po siya guys. Okay na siya. Yun pala ang problema niya, walang power kasi pumutok rin itong fuse sa primary niya dito sa may AC. So ayun guys, okay na siya. Ayun guys, itong niya guys, kasi medyo na luma na itong module sa amplifier na Concert 502A. Ang ginawa ko na guys, gi-modified ko ng kanyang yung driver circuit niya dito lang sa may input papunta sa may differential na yung 4 na transistor. Yun lang ang ko guys, binago yung mga resistor. Tinanggal ko na yung dalawang Zener diode, bali 4 yun sa dalawang channel. Tapos yung guys, ito yung niya. Yan po yung kanyang itsura guys. Yan, wala ng Zener. Yung mga resistor dito sa may connection sa may emitter at saka sa collector na yung 100 ohms, pati yung 4.7K, siya, jumper na siya. Dito sa kabila rin, ayan, yung mga 100 ohms. Tinanggal ko na, pinalitan kasi yung sobrang kalawang na yung kanyang at saka parang ganito mga model, nagbabago rin ang kanyang biasing. So ginawa ko, i-modified na ang kanyang dito sa may kanyang sa may differential na siya, yung sa papunta rito sa may transistor. Madali lang ito guys, modified yung ganito sa yung mga 502, kasi yung transistor na itong dalawa, itong 2N551, yung kanilang emitter, kasi nakakonect lang dalawa, may may resistor na 100K na papunta sa may negative
na yung B minus na supply dito sa may gitna. Ito yung 100k. Yung 100k yan guys. At saka naka-jumper na yung mga ano niya. Yan, naka-jumper na punta dito sa gitna yung B minus. Tapos yung ito guys, yung 2N5401, yung kanilang emitter din. Yung emitter nakakonect din sa sa 100k. Ito na yung 100k guys, pupunta dito sa may B plus, yung positive side na supply. Ito guys, yung ano niya, yung dito guys, yung resistor na ginagamit sa 5 auto na ano siya, 33k, pinilitan ko ng 47k. Yung ceramic capacitor hindi na pinilitan. Yung common niya guys, yung common dito sa differential transistor, yung 4, yung common nila, may resistor sila na nakakonect na 4.7k lahat. Bali 4 yun guys, 4 na resistor. Ito, 1, 2, 3, saka 4. Ito yung 4.7k na resistor na nakakonect dito sa kanyang common guys, yung collector. Ito 5401, pag nakaharap siya ito, ABC. So ABC siya. Ito yung collector, base yung gitna, saka emitter. Ito yung 2N551, yung kanyang emitter dito sa may kaliwa, base yung gitna, at saka collector yung dito sa may kanan. Ayan lang po guys yung pinilitan ko dito sa may voltage amplifier. Hindi ko na pinilitan yung capacitor lang, pinilitan ko na ito kasi medyo ano na yan, medyo may kalumaan na rin ang yung 100 microfarad na 25 volts. Pinilitan ko ng bago na 100 microfarad. Ito yung yung speaker protector na transistor, hindi yan pinilitan. Ito guys, ito pa yung ACE 9410, yung transistor output. Hindi ko pa nilagay guys kasi ituturo ko pa sa inyo kung paano mag checking voltage sa biasing. Kasi bago tayo magpalit ng transistor output, kailangan alamin muna natin yung kanyang requirements na mga biasing dito sa may yung dito sa output, yung tawag natin BBE, yung voltage base emitter. Kailangan ilang voltahe yung kailangan dito sa may differential, dito sa may driver, sa kanyang driver dito, yung dalawa. Yung dalawang transistor driver. Kailangan yan guys na siya. Alamin natin kung ilang bang voltahe ang dapat sa biasing. Kasi pag abnormal siya, yung biasing, masisira yung transistor output. Hindi siya magtagal, masisira kasi abnormal yung kanyang biasing. So ito guys, madali lang ito guys kasi na siya, na palitan na siya, na modified ng 737. Nasa lang siya, nasa mga 20% lang na na binago, hindi lahat binago. Pag magtaas ka ng supply nito sa secondary voltage, kailangan kung mag 737 ang design mo sa circuit, kanyang circuit, so babaguhin mo lahat. Yung maiwan na lang, ito na lang yung differential. Tig apat din sa isang channel, maliwalo lahat. Pati yung itong transistor drive, papalitan na yan. Yung itong 4, yung niya, yung dito sa yung capacitor, ito papalitan na yan. Ito papalitan na ito ng medyo malaki, C2383 at saka E1013, yung ipapalit dito sa dalawa sa voltage amplifying transistor. Pati itong itong isa sa voltage amplifying, palitan rin ito. Gawin na itong MGA 340.
Okay guys, ito hindi ko pa ito napalitan guys ng resistor na 120 ohms. Hindi ko na ito pinalitan kasi magtaas ako ng supply nito at okay naman yung reading niya. Ang problema lang uminit siya, so nag-ibang kulay niya. So kailangan rito 120 ohms na 5 watts para hindi siya sobrang init na magbabagong kulay. Itong dito guys, yung resistor na 10 ohms, pinalitan ko kasi nagbago rin ng kulay sa sobrang init kasi nasira yung resistor output. So ngayon guys, ikabit ko mga ito para ma-check natin ang kanyang biasing, yung mga tamang biasing niya guys, bago tayo kabit ng transistor output. A few moments later. Ayan po guys, nakabit na natin yung kanyang supply na secondary galing sa transformer na toroidal. Ayan po guys, nakabit ko na. So ngayon i-test natin guys para ma-monitor natin ang kanyang mga biasing, yung sa madaling salita yung mga BBE, yung mga voltage base emitter, para safety tayo maglagay ng mga transistor output, hindi siya masisira o masisira agad. Minsan rin isang lang, pag kabit mo sa output masisira agad. So yun din ang dahilan kaya na hindi na monitor yung kanyang mga biasing. So ngayon i-share ko lang sa inyo kung ilang voltahe yung kailangan, yung mga requirements na sa biasing na kailangan natin na ma-check natin ang kanyang Ayan. Gawin natin guys. Yan, nagkuha ng kanyang relay. Yan, nagpitik na kanyang relay. So ngayon guys, check natin ang kanyang voltage base emitter dito sa may transistor output. Ayan guys, 0.3, meron siyang 0.3. Ito yung guys, yan, ayan, mayroon siyang 0.3. Yung requirements dito guys, base emitter na voltahe, pinakamataas 0.7 volts lang guys. Pag sumubra, hindi yan normal. Kailangan 0.7, meron siyang 0.5, 0.6. Yung sa mga amplifier na mga 77 Skora, yung mga 735, mga concert na nito rin 5 boto. Ayan, 0.3. Tapos guys, dito sa may niya, check natin yung kanang driver, ilang tahe yung dito sa may transistor driver. Ayan, meron siyang 0.5. So pasok sa requirements dito sa bila. Ayan guys, 0.5 rin, pasok sa kanyang requirements. Ayan, 0.5. Ayan, 0.5 din ang kanyang transistor output. Dito naman sa guys, dito sa kanyang differential, yung kanyang importante guys, yung kanyang voltage base emitter din. Check natin kung normal ba. Yung base guys nasa gitna, yung mga transistor na 2N551 at saka 2N5401 nasa gitna yung kanyang emitter, yung base. So dito yung base, ito yung base, ito guys sa input, ito yung base nya. So check natin, ito yung emitter guys, yung sa gilid, yan 0.5. Yung sa kabila, dito rin sa kabila magkuha, yan itong base nya. Ayan, mayroon siyang 0.5. Pareho lang ito guys. Yung mga guys, yun sa differential, yung mga 0.5 makuha natin 0.6. Yung maximum niya guys 0.7. Pag sumubra siya ng 0.7, hindi na yung maganda, hindi na siya normal. Kailangan i-check natin yung mga resistor,
check natin yung transistor, baka lost contact. Kadalasan yung mga yung pinalawang na yung pins niya, yung paa. So nag-lose contact na siya, so abnormal lang yung kanyang biasing. Yung tester ko guys nakaset sa sa DC range. So yan guys ang importante natin na alamin bago tayo magpalit ng transistor output, para hindi tayo masiraan ng mga bagong transistor output na ipapalit natin. Kailangan muna i-monitor muna natin yung mga kanilang mga biasing. Yung biasing dito sa may differential, dito sa may basta guys yung voltage base emitter, yun importante. Kailangan yung hindi siya sumubra ng 0.7 volts na niya requirements, kasi pag sumubra yun minsan lagyan mo ng bagong output, gumana man siya pero gumana siya pero hindi siya magtagal, sobrang init, then pag malakas yung volume masisira siya agad, kasi yun ang problema, abnormal yung kanyang voltage base emitter. So yun lang guys, sana may nakuha kayo, natutunan kayo na idea nito paano mag checking voltage sa mga biasing. Yun kasi ang kailangan sa mga pag mag DIY ka ng mga amplifier. At saka guys, itong ganito guys, pwede natin ito i-testing, papanda rin na wala pa yung transistor output. Maglagay tayo ng speaker, kasi itong klase na ito na circuit, yung niya, yung resistor sa galing sa transistor drive sa kanyang emitter, nakakonect dito sa may speaker out, nakakonect siya. So madali lang siya mapaandar siya, kasi hindi naman siya floating connection. Meron din ibang amplifier na floating connection, yung galing sa transistor drive na direkta din sa kabila, hindi siya dumaan hindi siya nakakonect sa speaker out. So hindi yun mapagana, mapatugtog agad. Kailangan mo na lagyan ng resistor para mapatunog mo yung driver na board. A few moments later. Ayan to guys, na balik ko na sa kanyang tamang kinalagyan yung amplifier board niya, yung mainboard. Kasi may clear yung mga wire niya, so binalik ko na lang. So yan po yung kanyang output guys. Temporary lang yan, type 1 98 saka 1941 na transistor output. Sa parto ko nito guys, papalitan ko na ng yung C5200 at saka E1943 na transistor output. Yung capacitor, papalitan ko niya ng bali 4, kasi may capacitor si customer na 6,800 na 4 na 71 volts lang. Kanyang rectifier, papalitan ko ng bridge na rectifier, yung vertical type. Yan po guys, yung transformer, ko niyan, babaguhin ko yan, gawin kong 50 volts, 50 volts ang kanyang secondary voltage. Yung heatsink niya guys, dagdagan ko ng heatsink, ilagay ko dito, kung kaya pa siya, ilagay ko yung blower niya dito, yung fan niya sa gilid. Ayan po guys, yung mga resistor na 5 watts, palitan yan ng 0.33 ohms na 5 watts. Yung transistor drive niya na 2073, palitan ko ng C4397, bali modified na siya sa yung Sakura 737. Bali yan, dito na lang ako yung sa may voltage amplifier papunta rito sa may driver transistor at saka yung sa power transistor output. Dito na ako babaguhin, kasi tapos na dito sa may input niya, na bago ko na. So yan lang po guys. Sana na mayroon kayong natutunan sa video na ito. So ngayon guys, ating testing, ating patunugin
Ito, isaksak ko guys. Yan, ikabit ko yung kanyang mga speakers. Ito. Yan po guys, nakakonect na lang yung speaker. Yung lagay ko lang niya, no, itong ano lang, cellphone lang ang gagawin kong kanyang audio drive. Direkta, walang mixer, yung cellphone lang. Saksak natin sa input. So natin yung cellphone na sounds. Ayan, naka-on na siya guys. So natin yung ampli. Ayan, nag-on na siya. So itong ano niya, itong control, kanyang loudness, yung S-bus selector. So ito na guys, ating yon volume. Ayan. Ayan po guys, okay siya. Tumutunog na siya guys. Ayan. So yan lang po guys. Salamat po sa panonood ng aking video. God bless and stay safe always. Thank you. Thank you for watching.